Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Well, your heart is a sun, and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Well, your heart is a sun, and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Why would you look outside yourself? At ayun nga guys, days ago ay bumisita kami dito sa isa sa mga store na pwede nating pagbilhan ng mga winter clothing. And ipakita ko rin kung saan pwede pong makatipid sa mga winter accessories. Katulad nito ng mga scarf, ay meron po kayong mas mura-mura na option, and even ng mga socks. Talagang kompleto po kasi talaga pagka darating ang winter, kailangan ay from head to toe ay prepared po tayo. So, ito po, may mga magagandang options. So, may mga thermal din tayo makikita dito and very warm. At dinala ko rin kayo guys sa Walmart. At ito po ay panlalaki and base layer. So, ito yung unang susuotin, first layer. So, yan, mainit-init talaga siya. So, yan, merong pang upper and lower. So, kompleto na rin. And, ito pang bata naman. So, fleece-lined na tights. So, this is another good option talaga kung budget ang ating hanap sa Walmart po. So, ito naman ay pang mga pang ladies or women. So, ayan. Thermal socks. And mahaba talaga. Importante din talaga kasi na covered talaga ang ating feet. Kahit yung sa after ng ankle na mas maganda, mas mahaba para silyado and talagang walang naka-expose na skin. And nakwento ko na ito sa ating unang video about sa how to survive winter in Canada na kailangan natin ng humidifier. So since very dry ang climate and yun parating nakasarado lang ang mga bintana, ay iyon po magiging maganda yung airflow ng ating sa loob ng bahay gamit ito. So, may nagtanong din kung pwede na bang bumili sa Pilipinas. Actually, mas maganda rin kasi yung mas malaki siya.
para habang natutulog po kayo, hindi kayo maubusan ng tubig kasi yun yung problem pagka maliit lang, ayun, na uubusan ka agad ng tubig. So, kailangan mong lagyan kasi nga naka-on siya tapos wala ng water. So, ito po yung mga price na pwede nyo pong pagbasihan. So, ayan. Ito po ay sa Shoppers pero may mga other shops pa talaga na makakamura din. Nabisita lang kasi ako dito tapos yung chinek ko na rin. Kaya ayun po, medyo magastos lang talaga ang winter. May mga kailangan tayong bilhin. At ayun nga guys, officially ay bumagsak na ang snow dito sa aming city sa Edmonton City, Alberta, Canada. At ganun din po ang aming kapitbahay na si Calgary City ay marami na rin pong snow ngayon. At ito po ang aming bagets na si Jassy. Nag-practice na siya na magsuot ng kanyang winter essentials, na kanyang winter outfit dahil po requirement sa kanila or kailangan marunong na silang magsuot ng kanilang mga susuotin ngayong winter season. And iahatid na po namin siya. And ayan, sa isang iglap, ang dami na namang snow. Yung naging experience namin ngayong taon na to, sa magdamag siya bumuhos. Unlike last year naman, parang tanghali siya or pahapon nag-uulan ng snow. Kaya medyo nasaksihan natin yung pagpuno niya sa paligid. So ayan, balik buhay snow na naman po dito sa Canada. And talagang matagal ang winter season dito sa Canada generally. So last year, November kami nag-start dito sa Edmonton City at natapos, nag-clear na somewhere June. So mahaba-haba pa rin talaga. And pag mapasok na ang winter season, talagang maraming adjustment sa schedule, sa routine, sa pagdadrive, marami talagang pagbabago. And ganun talaga, kung gusto po nating mag-migrate dito sa Canada, manirahan dito sa Canada, ayun po, ito ang buhay sa Canada na malamig ang panahon and maraming adjustment pagka pumapasok na ang mga snow. So ito po ang aming surroundings at ayan, nalilinis naman ang sidewalk. So importante din talaga ito at nagagawa naman talaga. And another thing lang din sa driving, so ayun, medyo ingat-ingat lang din. At may mga aksidente na nga na nabalita sa unang pagbagsak ng snow. So ayun, talagang medyo madulas ang kalsada. At talagang maraming adjustment and maganda din talaga na mabagal lang, hindi tayo nagmamadali, hindi naghahabol sa stoplight. Kasi ayun, yung mga sudden breaks na yan, medyo magkukos yan ng panic. Tsaka yun, iniiwasan natin na maaksidente. So ayun lang, marami din talagang adjustment pagdating dito sa driving, sa road. Kasi maraming pagkakataon na, ayun po, may mga dumudulas na mga sasakyan, mga sa pagpreno. Kaya maganda rin talaga na dumating as newcomer pagka wala pang snow
para yun makapag-adjust, makapag-practice sa driving din, kung balak nyo pong kumuha ng sasakyan. Kasi medyo iba yung itsura pagka mas snow. So at least pagka dumating po kayo ng walang snow dito sa Canada, napafamiliarize yung kayo sa mga road signs, sa mga daan. Kasi parang nakakawala ng confidence pagka puro snow yung nakikita mo. Minsan natatakpan na yung mga curb, lalo na sa mga residentials. So maganda talaga na dumating din na wala pang snow. And sa mga newcomers, talagang very exciting for the first time na makita natin na bumabagsak na ang mga snow. And as we go along the way, yun po, medyo mararamdaman natin yung adjustment na. And malamig, talagang malamig. And sabi nga sa napakinggan ko na hindi mo masasabi na naranasan mo ang winter pagka hindi ka nagko-commute. Kasi talagang dun po natin mararanasan yung bangis ng winter. Back in the days na nagko-commute ako, kasagsagan ng snow, at nagko-commute, talagang ayun, may mga araw na nakakanginig talaga, lalo na nung mga December, January. Malamig po talaga at pagka mahaba-haba ang ating nilalakad. Kasi ayun lang yung catch talaga. Pagka the longer yung ating lakad, exposed tayo sa lamig, ayun, mas dun. Kasi parang may timer kasi yung katawan natin eh. Ako parang basically after 5 minutes na pagstay sa labas, 5 to 10 minutes talagang nanginginig na ako. So, lalo na pagka nagpipik na po ng minus 35, mga ganun. At ngayon naman ay uwian na ng mga bagets. So, dito po sa Canada, hindi sila whole day. Sa experience po namin sa elementary, Calgary and Edmonton, mag-start ng umaga and then after lunch ang tapos. So, hindi na sila talaga umaabot ng hapon. Pero si Jassy ito, since kindergarten siya, merong AM and PM. So, ito ay based lang po sa aming experience. So, ayan. Nagkita-kita na sila and sabay-sabay yung uwian. Kaya, maganda naman dahil isang sunduan na lang. So, ayun. Balik na naman po tayo sa pagsusuot ng makakapal. Minsan nakakahingal din talaga yung pagsuot. Kasi, ayun, marami tayong layer. Pero, makakasanayan din po natin yan. Talagang may mga adjustment lang and talagang may mga times challenging siya. Pero yun po, makakasanayan din at makakahanap din tayo ng mga solution dyan. Sa mga bagong viewers po ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Congratulations po sa mga approved na ang application dito sa Canada. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again.